Bago tayo magsimula sa content natin, para sa ngayong araw na to, sa mga gustong mag-avail ng Adobe Photoshop or template or mga Canva Pro, i-message nyo lang ako sa ating Facebook page para makapag-avail kayo at para malaman nyo yung mga detalye. And simulan na natin yung content natin. At kung nakikita naman ninyo yung mga nasa screen natin, etong Epson 18050 or yung mga bagong printer models na lumabas netong mga nakaraang taon, sinabi ko na sa inyo kagad, unang-una, hindi ko talaga trip yung mga ganyan, yung mga bagong model na printer ni Epson or yung mga niremodel niya na mga dating models ng printer na kagaya nga nung Epson 805 na na-phase out na at niremodel nila into Epson 8050. Nung bagong labas pa lang yung mga printer na yan, talagang ayaw kong i-recommend sa inyo sa mga nababasa ko, sa mga nakikita ko, sa mga napapanood ko ng mga vlogs dahil napakasirain niya yung mga bagong model na yan. Pero as times goes by, nasabi ko rin sa inyo at gumawa ako ng mga updated videos at wala na tayong magagawa kundi mag-adapt sa mga printer na yan. At syempre, meron tayong tinatawag na patsambahan na lang or paswertihan na lang sa mga makukuha ninyo na mga models ng mga printer na mga ganyan. And may nag-message sa akin netong nakaraan lang, parang netong mga nakaraang araw lang, hindi ko maalala kung parang mga Wednesday. Sabi niya dito, "Hello sir, magandang gabi. Napanood ko yung video mo about Epson 18050 at ayan nga yung magiging content natin. Balak daw niya kasi bumili ngayong taon ng printer na yan. Ano daw ba ang okay? Dye ink or pigment ink ang gagamitin? And hindi ba masisira yung printer niya kung pigment ink yung ilalagay daw nila na which is yung kasama nga daw na free na ink dye ink." So, malamang sa malamang baka hindi niya pinanood ng buo yung pinaka-vlogs ko na yon. Pero anyway mga tropa, sasagutin pa rin natin yan dahil meron akong update lang din dito sa mga printer na mga bago. Sabi pa niya dito, gagamitin daw kasi niya for sticker printing at sa mga silk screen printing pang stencil. At A3 plus daw yung kailangan niya kasi ayun yung pinaka-film niya para nga sa pag-i-stencil sa kanyang silk screen printing. And eto, yung magiging content natin, konting update lang kasi previously may nag-message sa akin na isang sikat din to na vlog sa Facebook. Sa Facebook yung pinaka-main content niya. Minessage niya ako, sabi niya sa akin kung nagre-repair ba ako ng printer. And syempre, hindi naman talaga ako nagre-repair ng printer dahil hindi ako tumatanggap ng mga sirang printer sa mga malalayong lugar. Nag-aayos ako ng printer, mga tropa-tropa ko lang, yung mga kakilala ko lang din dito. And tinanong ko kung ano yung sira ng kanyang printer. Unang-una niyang sinabi sa akin, nagbara daw yung kanyang printer at naayos naman niya. Pero nagkaroon ng paper jam naman daw. Nung naayos niya na yung pag-plug nung kanyang printer, napalitan ng bago. And tumutugma mga tropa dahil meron akong tropa dito sa kabilang street namin na same din yung problem, nagpi-paper jam. At talagang nakita ko din dito sa internet, ayun yung pinaka problema din nung kanilang mga printer. Pero anyway, yung printer ng tropa ko dito sa kabilang street, Epson 11050. Ayun yung dating Epson 1300. At eto naman na nakikita ninyo sa screen, Epson 18050 na same siya nung nag-message sa akin. Nakilala rin siya na vlogger sa Facebook. Ayoko na lang din banggitin mga tropa. Syempre, baka ayaw niyang magpabanggit. Hindi ko kasi na tanong kung pwede ko siyang isama sa vlog. Pero anyway, ayun yung naging problema nila tungkol sa paper jam. And nakita ko mga tropa, etong video na to, kaya ako nasabi dun sa isa kong tropa na nandito lang sa kabilang street namin, palitan niya yung pick-up roller. Ayun talaga yung nagiging issue and pinalitan niya and nagtutugma nga dito sa vlog din dito ni Mr. DJ Repair. Ayan, yung nagiging problema niya, pinalitan din niya yung pinaka-pick-up roller and umayos na yung pagpiprint niya, hindi na nagpe-paper jam. Pero may time pa rin talaga nagpe-paper jam and syempre, pinalitan na naman nung tropa ko yung kanyang rubber roller. Umayos ulit. Hindi ko alam kung may issue tungkol dun sa rubber roller na same din nang nai-experience neto ni Mr. DJ Repair. Ganyan na ganyan yung nangyayari. At dun sa nag-message,
sa akin na nagbablog sa FB. Babae siya mga tropa, no, to tell you. And hindi ko alam kung bumili na ng rubber roller din yung nag-message sa akin kasi parang tinatamad na siya dun sa printer niya, and sabi niya nga sa akin baka daw bumili na lang siya ng brother na printer. Eto, kung papanoodin nyo yung vlog neto, medyo parang nagrarant siya dahil nga dito sa model na printer na to. Nakakailang palit na rin ata siya ng rubber roller. Ayan o, kung nakikita ninyo, ayan yung rubber roller niya mga tropa, 'di ba? Pero ayun na nga, wala na kasi tayong magagawa, no, dahil phase out na etong Epson 1800. Pero kung meron kayong makikita pa na nagbebenta ng ganito, mas ire-recommend ko sa inyo to. Kahit na refurbish na, kahit napalitan na ng printer head, mas maigi kasi mas matibay yung mga ganitong printer kung ikukumpara mo siya sa mga bagong printer na mga ganito na talagang ni-remodel kasi. Hindi mo na masyado pa matitweaks yung mga ganitong model. Talagang limited lang yung mapapanood mo sa mga vlogs, sa mga videos. Hindi kagaya na itong Epson 1800 na talagang napakadali lang din ayusin neto. Same lang din to ng mga printer ko na Epson 805, pero ang pagkakaiba nga lang neto, medyo mahaba siya. And eto yung pinakaunang model netong Epson 18050. Kung meron kayong makikita na ganito, as much as possible, eto yung bilhin ninyo kesa dito sa Epson 18050. Pero kagaya nga ng sinabi ko, kailangan na natin din mag-adapt. Kung wala na kayong iba pang makikita na ganong model, talagang patsambahan na lang or patibayan na lang na mabibili ninyo na ganitong model. Kasi biruin nyo mga tropa, 30,000 yan or less makakalis ka kapag ka online. Mas okay pa rin talaga bumili sa online. And same lang yan yung mga tinatawag na warranty. Kasi kung gagamitin mo naman into pigment ink, antimano, wala na agad yan warranty, 'di ba? Wala ring silbi yung warranty mo kung sa mall ka na bibili, kung makukuha mo yung pinaka-presyo. And mas maganda na makaka-discount ka kung sa online, kung magpi-pigment ink ka, 'di ba? Patsambahan na lang talaga kung ganitong models yung gusto nyong gamitin. Pero sagutin nga natin to, pigment ink ba or dye ink? Lagi yang nakadepende sa mga needs ninyo, sa mga ipiprint ninyo. Kung kailangan nyo ng for sticker printing, syempre susugal ka talaga kung ititake mo yung risk sa paggamit ng pigment ink. And pwede rin namang dye ink for sticker printing, pero di hamak lang talaga na mas maganda yung output or yung outcome kapag magpiprint ka into pigment ink. Nasa sa inyo, pero dito sa channel natin, lagi kong nare-recommend sa inyo, kung first time owner kayo ng mga printer, first time owner nyo ng mga ganito ganyan, mag-stay na lang kayo sa as is. Ibig kong sabihin, mag-dye ink na lang muna kayo. Kasi nakita nyo naman yung intro natin na napakadami niyang, sa totoo lang, na mga downside etong ganitong printer. Nandyan yung, sirain yung pinaka-rubber roller niya. Sa susunod, hihiramin ko yung pinaka-rubber roller ng tropa ko, yung pinagpalitan na ganito. Iba yung texture niya mga tropa kung ikukumpara mo sa mga sinauna or luma na rubber roller, yung mga ganito. Mas matitibay yung mga ganyan, no? Yung sa mga dati natin, Epson 3210, 3250, hindi kagaya ng mga ganito na detachable or yung naaalis. So eto, makikita nyo to, medyo pa to third party pa yan, yung mga local yan. Yung pinaka-original mga tropa, biruin nyo 1,000, di ba? Yung mga third party, around 300 lang. Parang replacement lang din ata yung binili nung tropa ko. Itatanong ko, hihiramin ko na lang din yung ganito niya, 'di ba? Biruin nyo 1,000 kaagad yung papalitan ninyo. And to tell you honestly, ngayon sa tingin ko okay na yung printer niya nung pinalitan niya ng ganito, hindi na nagpe-paper jam. At dahan-dahan kasi kayo kapag ka nag-paper jam yung mga printer ninyo na ganyan, yung mga bagong printer, i-turn off ninyo yung pinaka-power bago nyo siya hatakin. Dahan-dahan lang yung hatak mga tropa, wag yung galit na galit. Kasi yung nag-message sa akin sa Facebook, medyo nairita na daw siya or na bad trip na siya dahil nga sa mga problem na nai-encounter niya sa mga printer model na ganito. Kaya daw nahatak niya siguro ng biglaan, and siguro baka may mga sensor something pa siya na damage, 'di ba? Pero dun sa tropa ko kasi pinagpalit ko lang ng rubber roller, okay na eh. Kasi sa mga printer din natin ng Epson 3210, 3250, kapag ka napapansin nyo na madalas na siya na nagpipaper
paper jam. Kung gumagamit kayo ng mga 80 GSM na bond paper, kung na-experience nyo talaga or kahit na mga photo paper, magpalit kayo ng rubber roller, mas aayos yung printer ninyo. Na-experience ko na yan kasi nakailang beses akong palit nung Epson 3210 ko or Epson 3110 ko na printer. Palit ako ng palit ng rubber roller doon kasi syempre rat-ratan yung print ko doon. Yun yung ginagawa ko at hindi na siya nagpe-paper jam. And kaya ako naman nabanggit yon sa tropa ko na sabi ko magpalit ka ng rubber roller, okay. And bago ko sabihin yun sa tropa ko, no, napanood ko na rin kasi to eh. Kaya medyo alam mo yun, nag-bind in yung mga details sa paggamit or pagpalit ng ganitong rubber roller. Yun kasi yung mga common issue sa mga printer, yung rubber roller, mga tropa. Kaya ang kinagandahan lang dito sa mga bagong printer, detachable siya or talagang mabilis lang tanggalin. Hindi kagaya sa mga luma, talagang babaklasin mo pa yung pinaka-body niya. So, ayun nga lang, downside neto, pusang gala, napakapangit naman pala, ang bilis mapudpod or ang bilis mawala yung pinakakapit niya, 'di ba? Kaya nagkaka-paper jam. And eto pa ang isa sa mga ayoko sa bagong model, yung kanyang maintenance box, 'di ba? Additional bibilihin mo na naman 'to. Eto nga mga replacement lang 'to eh. Another mga consumables, 'di ba? Ayun oh, every time na mapupuno 'to, magpapalit ka ng magpapalit. Eto mga third party lang 'to or hindi 'to mga original, pero working 'yan kung ganyan din yung bibilihin nyo. Kasi yung pinaka-original niyan around 800 din eh. Kaya maraming mga alternative, 'di ba? Pero kung hindi na kayo bibili ng ganyan, bibili na lang kayo ng mga resetter. Ganito yung kanyang resetter chip. 'Di ba? Kung papalitan mo yung chip na lang, eto kasi yung napupuno. May pinaka-program yan or pinaka-counter. Once na ma-reach mo yung program na yon or nakaset, kasi ayan yung parang nagsisilbing warning mechanism natin para hindi siya masira yung printer natin. Kapag ka umapaw kasi to, ng print ka ng print, syempre masisira yung pinaka-motherboard. And sa mga bagong printers na ririnig ko or sinasabi sa akin, nasa pinaka-ilalim yung pinaka-motherboard nila. Kaya kapag ka umapaw to or kapag ka nasira, syempre may maintain or may stop yung pagprinting mo para hindi masira. Ayan yung parang nagsisilbing device ng printer mo para hindi nga masira. Pero kung reset ka lang ng reset, hindi mo naman nililinis to yung pinaka waste ink pad niyan sa loob, 'di ba? Wala rin, aapaw din, 'di ba? Basta maiintindihan niyo yung sinasabi ko kapag ka owner na kayo ng mga printer na ganito. Yung mga reset, yung mga maintenance box, kung ano yung mga lilinisin, yung mga motherboard na nasa ilalim na kailangan hindi mabasa, 'di ba? Ayan yung ayoko sa mga bagong printer ngayon, hindi kagaya ng mga ganito na 805 din, and talagang sobrang tiba yung printer ko na Epson 805, parang may 5 years na rin ata siya or 4 years, hindi ko na masyado ma-recall, no? Pero matagal na talaga at ang dami ko na rin na-print doon, mga tropa. Talagang bawim-bawi na ako at hindi na nga rin ako masyado tumatanggap ng vinyl sticker printing kasi medyo nakakapagod din and hindi ko nagagawa din yung mga iba kong mga side hustle, 'di ba? So, ayun, nasa sa inyo kung susugal kayo ng printer na ganito, pero i-message ko lang or share ko lang yung mga naririnig ko sa mga nagme-message sa akin ng mga feedback and base din sa tropa ko na user ng Epson 11050 na printer. And may mga nagko-comment din dito, no, sabi dito, nakaka-stress yan, sobrang hassle. And eto si Ibet, sabi niya dito, same experience sir. Kala daw niya, siya daw yung nakasira ng printer niya and tapos malagatok daw siya pag nagpiprint. And eto din, ano solution sir, na try mo na ba palitan lower pick-up roller sabay ng upper? Ayan, may mga ganyang senaryo. Hindi lang isa yung nakaka-experience yun eh. Yun lang talaga eh. Wala tayong magagawa sa mga bagong models. Kailangan din natin na mag-adapt and nasa sa inyo yung huling desisyon kung bibili kayo ng ganitong printer. Pero kung bibili kayo ng ganyang printer, mga tropa, recommend ko na stay na lang kayo sa original na dye ink. Eto ang pinaka suggestion ko sa inyo, wag kayong maglalagay sa mga printer na ganito yung medyo gusot-gusot yung pinaka papel niya or yung pinaka sticker, yung pinaka vinyl sticker niya or photo paper. Wag yung mga ganyan, no, yung mga nakakuluntoy. Make sure na naka-straight talaga siya and
napansin ko kasi sa mga ibang vlog din, ayun din yung nagiging issue nila sa pagpipaper jam. Ayun, no, tumatama sa mga printer head or kung ano yung nangyayaring error ng mga mechanism dahil sa mga ganito. Ayan, no, kung makikita nyo ng maayos, yung pinipid niya na hindi ko sure kung bond paper to or sticker paper or photo paper, di ba? Ayun, no, nakakuluntoy kasi dito eh. Make sure na yung mga isasalpak niyo sa mga bagong model ng printer, yung straight na straight talaga, di ba? Ayun lang talaga, parang napakaselan kasi ng mga ganitong bagong model. Kaya hindi pa rin ako nakakabili ng Epson 8050 kasi baka masayang yung pera ko sa pagbili ko ng ganon. Talagang ayaw ko sumugal na matatalo ako eh. Ako yung tao na gusto ko sure ako dun sa gagawin ko. Kaya every time na bumibili ako ng gadget, every time na bumibili ako ng equipment, yung negative kagad ang unang-una kong isa-search. Sana ganyan din yung maging setup ninyo kasi the more na wala kayong nakikita na wala masyadong negative, sa tingin ko okay na okay yon, 'di ba? Pero sa mga reseller dyan, somewhere out there, alam nyo naman na siguro yung mga nagre-resell dyan, make sure din na nababasa nyo yung transparent na feedback, 'di ba? Kung bibili kayo sa mga unit na kagaya ng ganito, halimbawa i-click nyo yan, huwag din kayong aasa sa mga lahat positive kasi yung iba binubura, 'di ba? Alam niyo naman na siguro kung sino yung mga nagbubura ng mga negative feedback, 'di ba? Pero sa mga ganito, ayan, oh, mababasa mo naman yung mga legit talaga na comment. And tsambahan lang din siguro sa mga item eh. Ayan, oh, kagaya na ito, okay naman. Quality naman daw yung ano niya, feedback niya. Pero eto, merong medyo bad review. Sabi dito, sorry. Eto nga daw, bad and hassle experience. Kakabili lang daw niya, may error. Tapos yung recommendation is to go to service center, which is 85 kilometer daw simula sa kanila, no? Ay, nako, eto na ang mahirap, di ba? Ayan, eto, so, ganyan yung talaga yung mangyayari, di ba? Swertihan or tsambahan lang talaga sa unit. Ibig sabihin, etong seller na to, transparent talaga siya, di ba? Yan. And huwag kayong bibili sa mga seller na hindi transparent, yung mga Facebook page dyan na nagbubura ng mga negative feedback, puro gusto positive feedback, 'di ba? And syempre yung mga napakalalaking magpatong sa mga presyo, 'di ba? Huwag kayong magpapauto doon. Kailangan hard-earned money ninyo syempre magasta nyo ng maigi at syempre hindi masayang. And as much as possible, again, kung makakahanap kayo ng ganitong printer, ganito na lang yung bilhin ninyo na printer kesa dito. Okay lang yung mga refurbish, matibay din yon. Basta bago yung printer head, mga tropa, makikita nyo yung output. Ilalagay ko sa description ng video na to kung paano nyo i-check yung mga second hand na printer. And regarding nga dun sa tanong din ng tropa natin, sa size, sa paper size, eto, no, kayang-kaya niya yung A3 Plus. A3 Plus, A3, B4, ayan, nakalagay. And same lang din siya dito sa bagong model. Ayun. So, sana nagets nyo yung point ko na as much as possible, sana swertihin kayo sa bibilihin ninyo na ganito. Kasi etong Epson 1800, phase out na siya. Kailangan na lang din nating mag-adapt sa ganitong printer. Pero as much as possible, kung makakachamba kayo ng printer na ganito, eto na lang yung kuhain ninyo, diba? So, ayun, sa mga gumagamit ng printer na 18050 dyan na nanonood sa atin, sana naman i-share nyo yung inyong mga experience para kahit papano magkaroon ng idea yung mga tropa natin na bibili ng ganitong printer kasi hindi biro na pera yung papakawalan mo sa presyong 30,000, 'di ba? And baka ma-experience mo masira agad. Yun lang mga tropa ko. Like, share and subscribe at message lang kayo sa ating Facebook page kung gusto niyo mag-avail ng mga Adobe Photoshop or kung anong template, 'di ba? At lagi ko sinasabi, huwag magpapauto. Bye-bye. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian sa laro ng buhay.